Hiya! For today's video ay tutuloy na po natin ang part 3 ng ating mortgage vlog. Dahil nga po may napili na kaming bahay nung nakaraan, ano nga ba ang mga kailangan nating gawin next? So ang una po namin ginawa ay nakipagtawaran na nga po kami. May mga tumingin na din po ng bahay at nag-o-offer pero kami po ang nanalo sa bidding. Feeling po namin ay na-consider po nila na pareho kaming may stable job ng asawa ko. Pareho kami nagtatrabaho sa NHS. Sobrang binarat po namin itong bahay na ito. Una po ay tumawad kami ng less than 10,000 pounds. Tas binigay po yung offer na gusto namin. Kaya sabi ko sa tatay, Itay, tumawad ka pa ng less than 5,000. Tas binigay po ulit. Kaya sabi ko, pag binigay ito ng less than 5,000 pa or total of 20,000 pounds na less, sign na yon para sa atin na talaga itong bahay na ito. So ayun na nga po at pinatawag kami at bumalik na naman kami sa aming dream house. Kaya naman ayan, meron tayong pasulyap na house tour, pati sa backyard. Ang ganda po, ang laki ng garage na yan. Noong araw nga po na yan ay nasold na po sa aming mag-asawa itong bahay na ito. Para pong naka-reserve na po siya sa amin. Kaya nag-start na po kami sa mga next steps. Huwag po kayong mag-alala dahil i-guide naman kayo ng mortgage advisor sa mga next step at next process na inyong gagawin. Pero kung maalam naman po kayo sa pagkuha ng bahay, pwede naman daw pong walang mortgage advisor at magdi-DIY na lang po kayo. So yung mga extra fee or charges po ay dito po papasok yan. Bali una po yung mortgage advisor po ay may bayad po yan. Once nagpalitan na po tayo ng contract ay maniningil na po yan. Yung next naman po ay solicitor. Ang kinuha po namin na solicitor ay under din po siya ng aming mortgage advisor. Dahil subok na po yun kasi yung dalawang friends namin ay sa kanila din po kumuha. Ay hindi na kami naghanap pa ng iba. Okay na po yun dahil successful din naman po ang kanilang process at mabilis nga din po. So the solicitor po will make sure na wala pong issue ang bahay before tayo mag-legally commit to purchase this house. Sila na po ang makikipag-communicate sa mga lenders at sa solicitor po nung nagbebenta ng bahay. At ang next naman nga po ay ang house surveyor. Ang bangko po na magpapautang sa amin ay meron din silang sariling surveyor. Pero para makasigurado ay kumuha pa rin po kami ng private na house surveyor. Dahil lumang bahay nga po itong kukuhanin namin ay gusto po namin makasigurado kung ano nga ba ang mga sira. At the end po ng kanilang survey ay meron po silang ibibigay sa inyong report. At eto na nga po yung mga part ng bahay na kailangan nilang i-check. After po ng kanilang survey ay bibigyan po nila kayo ng report. Ayan po yung mga example ng i-check nila. At very minimal lang naman po yung mga issues ng bahay na ito. Yun po ang sabi sa report at babalitaan ko nga kayo kung ano nga bang makikita namin mga sira. At ayun na nga po at tuloy-tuloy na po ang process ng ating pagmamortgage. So habang umaandar po ang proseso ng aming pagmamortgage ay kami po ay pauwi nga po noon sa Pilipinas. Talaga naman pong lakas ng loob lang po. Pikit mata na lang po kami ng mga oras na yan sa mga gastusin. At isang buwan nga po kami nagbakasyon sa Pilipinas at napakabilis po at eto't pabalik na naman po kami ng UK. Sobrang nakakalungkot po ng mga oras na yan. Kaya naman po ang nilulook forward po namin ay pagdating po namin ng UK ay meron kaming dadat ng bahay. Napakahirap po sa kalooban ng mga oras na yan pero yun na lang po ang aming nilulook forward. Para bang may excitement pa rin kahit babalik na kami ng UK. At fast forward na nga po, nakabalik na po kami ng UK. Habang nasa Pilipinas po kami ay kinausap na po namin ang solicitor at mortgage advisor na kung pwede ay i-delay po nila. Opo, ang request po namin sa kanila ay i-delay po nila kung hanggat kaya po nilang i-delay. Kasi nga po, kailangan pa namin maghanap ng trabaho muna. Kaya lang napaka-straightforward nga po at very smooth po ang aming transaction. Dahil after 1 week po namin dito sa UK ay ready na po ang bahay for final walkthrough ng bahay at for final inspection namin. Noong mga oras na yan talaga pong binusisi namin ang bawat sulok ng bahay para i-inspect pong mabuti. Ayan nga po at very masukal po ang bahay ngayon. Hindi na po na nila natabasan ng damo. Sorry po at gulo-gulo po ang aking buhok dyan dahil po ako'y natulog. From night duty po ako niyan. Talaga pong pinilit ko makasama. Kaya ayun po at happy naman po kami sa aming pag-i-inspection. Anyway, na-check naman na po yan ng house surveyor. Habang naglalakad kami dyan at umaakyat ay feel po namin at sobrang saya po ng pakiramdam namin. So recap lang po tayo sa ating timeline sa pagkuha ng mortgage. So May 6 po namin ito binew and then June 24 po ito na sold sa amin. Tapos po September 16 namin siya na final check. So almost 3 months lang po ang processing time. To think na dinelay pa po namin yun ng dinelay. And then bukod sa down payment, ang mga kailangan po nating bayaran ay ang ating mortgage advisor, solicitor at ang ating pong house surveyor. Pasensya na po kayo at pahapyaw-hapyaw lang po ang aking mga explanation kasi mahirap po. Mini vlog lang po tayo. Hindi ko po may explain sa inyo lahat ng isa-isa. Kaya kung may tanong po kayo ay forward ko po sa inyo ang mortgage advisor para direkta na po kayo makapagtanong. I-comment down below nyo lang po. At dahil malapit na nga po maternity
over ang ating dream house, ay nag-start na po kami magtingin-tingin ng mga gamit sa bahay. At Diyos ko po, napakamamahal po ng mga gamit sa bahay. Ang sabi ko po sa Tatay Oni ay okay na ako na sa marketplace lang kami bibili ng gamit. Ang una po namin mga tingnan ay mga sofa, dining table, bed frame at mattresses. Diyos ko po, aabot po tayo ng 13,000 pounds. Kaya sabi ko sa kanya, Tay, okay lang ako kahit sa marketplace muna, panimula ba? So, ayun lang po muna ang ating vlog for today at napakahaba na naman po. Thank you for watching. See you later. Bye!